Ang daming bunga nitong nakita ko nung nakaraang linggo. Mga binalot nila ngayon nagsilaglagan, no, nasisira. Oh, sayang. Pinaalagaan ni parin pa diyan eh. Wala, ngayon parang yung pagpa-farming ng mangga medyo ano na rin, palipas na rin dito sa amin, dito sa lugar namin. Dati nung maliit ako puro mangga. Meron po mga nagme-message sa akin na gustong makihati dito sa kinukuha kong lupa. Magiging ano po kasi, magiging komplikado dahil dito sa amin pag sinabing labas gastos hati, ibig sabihin lahat, pati pagkain, merienda, gasolina, diesel, lahat ng gagastusin iaawas yun. Dito sa amin kasi sa mga kasamahan ko, hindi ko na sinasama yun. Ngayon kung mayroong gustong makisosyo o makihati, magugulo po kasi dahil ako nag-YouTube ako. Kumbaga ano na natin sa kanila, yung konsiderasyon na natin sa kanila yung libre lahat. At yun, mahihirapan po tayong compute. Isa pa, sa ngayon hindi pa po tayo sigurado kung kikita tayo dyan or hindi. Mahirap po kasi yung may iniintindi, lalo ako may stress pagka di baling ako lang, pagka nalugi ako lang, wala akong iniintinding ibang tao, di ba? Mahirap po para sa akin yung ganun. Kaya pasensya na po, mahihirapan tayo. Ito yung isang mababa nung farm, guys, kabilang farm. Ito simula dito mababa yan, tapos ito fish pan, mataas yung pilapil niya. Tara tingnan natin. Linisin mo lang yung mga gilid ng takya. Dalawa to, diba? Sana nga. Yan lang. Kasama to. Hindi, dun sa meron dun dalawa eh. Alam ko dalawa yan. Nag-drone ako, dalawa yun. Baka yung kabila nito yan. May tanim ng yung kabila ng diki na yan. Ayun paring kabila, pispan din yan. Ay pare. Oo. Meron na sila mo. Wala mga terlini. Power spray pare, pwede. Tara, may tubig. Meron yan. Yun nga lang, pag meron kasing hitutong natira, hindi natin pwedeng lagyan ng tilapia to. Hindi. Kakainin nila. Bulig at saka ito pwede. Tatanong natin sa may-ari kung paano nila to mapagamit. Meron niya pag ano yung makabuting gano'n. Meron? Letra ko? Meron. Sinusulag mo na yan. Ayun o. Malalim. Wala kaya sawa dyan mo. Meron yan. Meron yan, ano? Meron. Nasugit pala, ano? Meron. Ayan po yung kabuuan ng kinukuha natin. Mahigit 4 na hektarya. Pakalawang siyempre itong gawin natin pwede yung tagulan ay tagalog. Ang magandang diskarte niya, sprayan sprayan natin ng ano maganda pa spray dito pa? Ano lang, 240 kaya Agroxon. 240, hindi tayo pwede magandang 240. Agroxon niya. Kaya patayin ng agak na niya. Kaya yan pare.
Bayuget. Ang ganda pa rin. Andyan. Ano sa may ka? Ito guys ang ano nito. Tundaan na to. Pag kasi itong may-ari isa lang, tapos meron silang palayan doon, 4 na hektarya. Pag pinaarkila nila yon, obligado nating padaanin dito. Ngayon kung hindi maarkila, pwede namin isara yung gate. So kung hindi man bukas sa makalawa po siguro pupuntahan ko na yung may-ari para makuha na natin to. Kasi usapan namin bago matapos tong buwan na to or katapusan. Pero kung makakakuha na ako ng pambayad, makakautang na ako, kukunin na natin to. Baka andyan na yan, baka maunahan pa tayo kagaya nandun sa katabi ng farm 1. Well, blessing in disguise na rin ang nangyari sa atin doon, kasi kung nakuha natin yun at nakapagtanim kami, lugi na naman ako kasi laging dumarating yung tubig ng irrigation. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil ginaid niya tayo dito. Kaya sana ito wala nang maging aberya, sana tuloy-tuloy na. I-update ko po kayo pagka nakuha na natin to. Ora mismo makuha natin to, papastable na namin to para maano yung lupa, makasingaw. At syempre meron akong nakikitang tanim doon sa dulo. Kausapin ko yung may-ari, baka ako meron siyang ibang kausap na nag-irkila o nang hiram, di ba? Mahirap na, mainam na yung malinawang usapan. At yung fish pan, total nandun na rin lang naman. Kung pwede, papakiusapan ko yung may-ari, gagamitin namin yung isang fish pan na yun, kahit hindi na yung dalawa. Lalagyan natin ng isda, hito o kaya tilapia. Pang ano lang naman, pang konsumo lang para sa amin. Kasi madalas kaming bumili ng tilapia, hilig namin yung tilapia. Ngayon kung mapapag-aralan natin yung pagtitilapia o paghihito, pwede rin nating susubukan soon, di ba? Obligado tayong gumawa ng ano dito, kubo. Kailangan dito sa pwesto na yan para may silong ng konti. Yan ang halos kalagitnaan yan. Tapos dito yung deep well, yung mataas. Yan kagaya niyan, yung paggagayak niyan, medyo malaking gastos na rin. Yung stable niyan 6,000, stable pa lang yon. Kung papaulit natin 12,000, puwera pa yung roto, yung dudurugin niya yung lupa, pipinuhin niya. Mas mahal ang roto. Kung 2,500 ang stable, 3,000 yung roto, diba? So kung paparoto natin yan 2 ulit para maganda yung durog, kasi ano natin yan, ipa-plastic mulch natin yan para hindi matrabaho. Kubong simple lang para meron tayong pahingahan. Mahirap yung papahinga ka, tatakbo ka pa dito sa amin sa kabila, diba? So sana sa patnubay ng Panginoon matuloy itong plano natin. Don't worry guys, araw na lang ang binibilang natin. Dati sabi ko mag-e-expand tayo. Una kalahating hektarya, 1 hektarya, expand tayo 2 hectares. Ngayon nakatikim tayo ng medyo maganda-gandang kita, expand ulit tayo, panibagong 3 hectares. 4 hectares to kasi yung kabuuan mahigit 4 hectares, kaya lang yung matatamnan natin nasa 3 hektarya lang kasi mababa na po dun sa gawidon. So ang mangyayari dyan, kaya kung gustong kunin yung fish pan, double purpose yan. Pwedeng tapunan ng tubig or pwedeng kuhanan ng tubig. Yan po yung purpose nun. So ayan, kung mapapansin nyo yung ano ng lupa, pababa siya dun. So dun ang tapon lahat, dun sa tapat ng ampalayahan namin. Mapapag-aralan natin yan, lalo na pagka na-stable. Pero syempre hindi natin kayang ibalag lahat yan, unti-unti lang. So ang discarding ginagawa ko dyan, ayan, katulad yan, meron tayong ampalaya dito, mahigit kalahating hektarya. Yung kasalukuyan
malapit ng pumitas, diyan tayo kukuha ng panggastos para maipaikot natin. Kasi kung talagang gagastusan natin to, matutuyo ang bangko. Matutuyo ang puhunan. So kaya lumakas ang loob ko kasi meron tayong paparating. Ayan, ito tsaka yung kay Saldi. Yan, kung sakaling gumanda ang bunga niyan, kahit di tayo tumama ng presyo, pero siyempre masarap yung tatama ng presyo, matutustusan natin to, itong 3 hektarya na to. Ganun lang, paikot-ikot lang yung puhunan hanggang sa makamit natin yung pinapangarap namin 1 milyon. Kikita tayo ng 1 million sa Ampalaya. Ayan, malapit na. 1 linggo, 2 linggo, Marso, kalakasan ito. Harvest na tayo. Ayan, mauna lang tayo ng ilang pitas kay Saldi, yung sa kanya naman. Tapos kasalukuyan tayo dito o papalaos to, meron din tayo doon sa dati, yung grafted. So tuloy-tuloy. Pero siyempre dito kailangan natin ng panibagong makakasama. Ayan, tuyo na sila kailangan patubigan yan bukas. Siguro mag-grass cutter muna yung 3, tapos unahin dun sa unahan, dun malinis dun pwedeng unahin patubigan dun, tapos dito habang pinapatubigan yung mag-grass cutter sila. Mabilis lang naman to So ayan, kailangan ng patubigan namumuti na yung namumuti na yung lupa. Yung kay Saldi tapos na napatubigan na niya. Ayan, napatubigan na yung kay Saldi. At nga pala guys, yung meron tayong iba-ibang klaseng tinatamnan yung klase ng lupa. Merong lagkitan, merong banlik. Ito to, tinatawag namin banlik, yung madaling madurog, parang buha-buhangin siya. Ayan, kung mapapansin niyo parang may halo siyang buhangin. Madaling madaling bungkalin. Kesa dun sa lagkitan, yung sa farm 1 lagkitan yun, once na compression na patubigan, talagang tumitigas siya, as in matigas. Pag lagi mo nga dinadaanan, hindi tutubuan ng ganda mo. Ito banlik, maganda rin naman sa gulay. Ang naalala ko nung maliit ako, ang pinakamaganda dyan, laging tinatanim sa mga tabing ilog, yung mani, singkamas. Yan, laging tinatanim sa mga banlik na ganyan. Ang katulad ng katabi namin, mani yan. Dahil ganyan din ang lupa, dahil malapit tayo sa ilog. Kaya lang, ang diferensya lang yan, yung banlik na yan, pag pinatubigan mo yan, mabilis bumaba. Mabilis mag-absorb yung tubig. Hindi kagaya ng lagkitan, matagal bago bumaba yung tubig, at saka matagal yung basa niya. Ito mabilis, lalo na pag may tanim na ganyan. Ayan, kakapatubig lang yan, bilang tayo ng 1 araw, 2 araw, tuyo na yan, lalo na pag nakasikat ang araw. Sa obserbasyon mo sa ngayon, yung mestiza tsaka sa Nako malayo malayo yun. Sa ganda ho ng baging, maganda yung baging mo. Pero sa bunga wala mahina na magbigay ng madalang ay bunga, napansin ko dapat yung edad na yun marami ng laglag. Meron naman, kaya lang hindi ganong kanipis nung sa akin kabata pa, marami pa akong natatanaw. Baka nga magsabay pa sabay ng harvest. Meron naman siya, kaya lang hindi ganun ka dati pagka ganyang edad na, nakikita mo na sa gilid marami na. Marami ka nang matatanaw. Yung gadaliri. Ganyang yan, isang buwan malalaki na dapat. Marami ng bunga. Maganda yung mestiza yata, pantalbusin. Talbusin na lang. Makapalang talbus Kasi nung nagtanim kami dito, naghahabol kami ng ng araw. Dahil palaos na yung tanim namin doon. Sabi ko, obligado nating tamnan to kasi mawawalan tayo ng harvest. So, kumuha pa rin kami ng, actually nalibot ko yung ilang bayan, nalibot ko 4. Arayat, Cabiao, San Isidro,
tsaka San Antonio. Nakarating pa ako ng Hain, 5 pala, 5 bayan ang pinuntahan ko para lang makahanap ng ibang variety. Pero dito sa amin, mas ano talaga tong mestiza sa mga agri-supply. Yan ang kilala. Ngayon, nung pagkatanim namin dito, tsaka dumating yung ano ng technician ng ewan ko kung anong company yung Thalia. Nabanggit na niya sa akin sa vlog yun eh, nakalimutan ko lang. Ayan, si Marimar. Nung dumating siya, inalok niya sa amin to, maganda nga daw kasi. So tinry namin, kaya lang nung dumating siya, nakapagtanim na kami ng mestiza. Kaya na late. Pero at least meron magkasunod kahit na papano. Kaya nga sabi ko dati, bigyan natin ng benefit of the doubt ang mestiza, baka sakaling meron lang problema o ano. Pero ito, malalaan po natin kung magbubunga pa siya ng maayos. Pero yung kay Saldi, halos dito pa lang siya guys, ang dami ng laglag na bunga dyan. Marami ka nang makikitang maliliit. Kung aakyat siya dito, baka maghahalo na si Saldi, yung edad na yan. So yan po yung obserbasyon namin sa dalawang variety na yan, yung mestiza tsaka yung Thalia, tinatawag naming Marimara. Ow! Mapapaaw ka talaga sa bunga niya. Oo, marami yung, pansinin nyo guys, aliliit pa nun oh. Sabi nung technician sa amin, 38 days maghahalaw ka dyan. Ito kasi 40 hanggang 45 days eh. Ito 1 buwan at ano ba tayo, 17? 1 buwan at 2 araw to. Ito sa 27, mag 1 buwan. Mabilang ka na lang 1 linggo nun, baka naghahalaw na si Saldi. Meron na siya laglag. Oo, nakita ko nga kahapon yan eh. Sabi ko, kabata namang nagpapakitang gilas ni Thalia. Sana huwag niya tayong pahiyain, pabiguin. Tsaka napansin ko dito sa Thalia, yung dahon niya makapal kesa dun sa mestiza. Yung mestiza light yung pagka-green niya, tas manipis yung dahon niya. At saka yung tinabas naming ampalayang pinagpitasan, yung puno niya maliliit, halos ganito lang kalalaki. Dati yan gahin lalaking paa, mas malaki pa dito yung puno niyan. Doon mo makikita yung lusog ng halaman. Yun, lumaos na ganito lang kalaki, pinakamalaki. Katawan niya kaagad. Oo, dyan mo mapapansin yung, dyan tayo nagbabase ng ilalaki ng bunga niya, ibibigay niya ng bunga, kasi nga marami siyang susuplayan eh. So kailangan malaki siya para masuplayan niya lahat yung bunga niya. So magandang indikasyon yan. Ito po yung napansin ko, maano yung dahon niya, parang magulang kesa dun sa mestiza. Mestiza mataas na, parang ganito pa rin yung dahon niya, light green. So abangan niyo po mga susunod na linggo o araw kung alin ang mairekomenda ko sa inyo, si Marimar ba o si mestiza. Tara na. Isa na lang. Tataas sila ng baging. Hindi po kami nag-pruning dyan. Sige. Yan po yung practice namin sa ampalaya. Ayun, may mga bunga naman siya. Yan, yan, tusok. Dito pala trek, maglalagay tayo ng Kailangan niya meron sa gitna, pandikit doon. pagitan ni Saldi tsaka sa atin. Yung super net. Yan, shout out nyo. Super net, shout out. Baka naman. Aray, mukhang pagod na pagod ah. Saan? Pare yung nagtatanim dito, naka-arkila ba yan? Oo, naka-arkila yan pare. Ukra yung kanya. Oo, ukra ba yun? Parang ukra.
Kilala mo yung ano? Oh, si Bonso na Reyes. Mm. Hindi pare sa ano, kilala mo yan? Diyan sa may boundary. Anak ko na Sirang Herman. Hanggang saan yung arkila niya? Basta ito lang ito lang harapan lang yan. Mm. Hanggang sa may Pispandi. Pare alam mo pala yung sa dulo, may palay ah. Oh, may alam ko. Yung pamangkin niya yung dumadaan diyan. Pamangkin niya yun. Ah, okay. Malapit na rin naman ano yun. Malapit na niya. Eh, Yung isang banos doon pare yun, isinasanla yan ng 160 ata. Hindi ko alam kung 3 years o 4 years ang kontrata. 160. Palikpira. 160? Aling Palikpira yun. aling San lang buhay. Makitid. Yung Yung makitid pare. Oy, makitid yung tinamnan ng palay. May palay pare yun. Yung isang banos na. Oo, bukod yun. Mm. Yung hybrid pare. Oo. Wala ka palang daan dyan eh. Ay, ito. Hindi natin sabi. Ay, kung gusto nyo, bubuksan natin dyan para dito na kayo. Hindi, doon kami mag-ano. Doon na pare sa tapat namin. Doon na lang. Ayun yung bahay kay San Laki oh. May mga grills pala siya. Grill. Wala lang ano. Yan si po yung ano niya. Ako pa rin gumawa niyan. Ikaw ba? Oo. Pang jealousy ano. Palaking bahay niyan. Tingnan niyo po yung mga pinto, mga kompleto pa yun. Oo. Kaya pare pagkakuan yan, dyan tayo ano. Oo. November 1. Halloween na. Sige pare, kasya na tayo dyan. Oo. Ito, di ko alam kung masama kartilan yun. Hindi, Ito, hindi kasama to. hindi kasama. Oo. Napakalahati. Sa kalahati hektarya. Kando sa may ano na yan. Kalaking bahay. Ikaw ba? Pare ikaw nagtayo nito? Kami yung gumawa niya pare. Oo. Kaya nga nasira yung CD ko. Diyan ang kinamabulika yung bahay ko. Hindi lang sa materialis pala pare yan. Ang bahay. Isang military ang ilan. Ano pa kaya nakatira dito? Kapag yan na postin yan, kaya lang tubo na di Pang welding pare no. Oo, kasi ang balak nun, ang pinakabubong sa third floor, solar. Stainless yun pare no? Ay hindi. Tubular. Yan. Kala ko stainless. Tapos, magkakaroon tayo sana dito ng 2 windmill. Oo. Parin pa di pala gumawa nito eh. Oh. Pwede nyo tirahan ito. Ito kasi kayo naka-arkila dyan. Pwede kayang gamitin? Oo, pwede yan. Ay, bukas yan, walang ano kasi ito. Ay, lalagyan lang ng ano natin. Nako, nakakatakot ah. Hindi ah. Sa kanila gamit to, sa mga nag-arkila. Ah, nagagamit. Yung nagpapalay doon. So kung nagagamitin na, pwede namin gamitin to. Oo. Oo. Kasi may tao dito. Ang galing kahoy yung hagdan. Oh. Wood planks oh. Wala kayang ano to? Wala kayang aas? Magandang ano to? Magandang balita guys. Pwede natin gamitin to kung sakasakaling may bagyo o ano. Di ba? Yung lalagyan ng gamit. Oh, may lutuan. Sayang tong bahay. Kalaki. Mas maluwang po rin kaysa dito kabila. Oo. Ayan o. So ito yung hindi nakasama guys. Naka-arkila pala to ng... Ay, may tanim silang... Ano to pare? Okra? Okra no? Oo, luwag pa rin oh. Oo. Ah, ganda ng okra nila oh. Pag ganun ano? Pag ganun yung tudling nila ano? Ah, ayos yung diskarte nila. May sangka sa ano. Lahat po nung mataas. Oo. Spray pala ng pandabo. Oo. Parang ano ng lalo. Kung di ba, yan yung tatlo. 5.6 hectares. 5.6. 5.6? Tamo nga, ang laki. Kasama, pero hindi nakasama to. Kung isasama mo talaga yung fish pan, nasa 5 hektare mahigit talaga. Kaya sabi ko nga, nung pinakamahina na rin. Okay pare, baka hindi ko natapusin yung buwan na to. Puntahan na natin. Baka Para masimulan oo. namin. Uutang lang muna ako ng pambayad. Masarap yung para maiipat. Para makakita ko. Tanaw na tanaw. Nakakatakot. Nakakatakot umakyat sa taas eh. Di baka may bantay eh. Hindi yung ahas.
Nako eh. Magti 3 AM challenge yung alam ko dito. Ano? Yung alam kong takot sa dilim. Ay, sigurado. Eka nga nung isa magpapatubig na lang ako, sama-sama tayo to. Kapag nakuha yun niya, Oh. na lang magsasaing Oh. kapag tanghali. Oo, dito siya no. Tuloy ko po natin. Para makita ni paring pati yung may palay. May pala yung makitid na banos eh. Pagka magsasayin, doon na lang. Tingnan natin sa taas. May lutuan pare. Kaya nga. Actually. Dito magluluto si Kian ano? Oo, may lutuan ako. Ay, hindi kayo ano, dahan-dahan kayo. Dalawang kwarto dito sa taas. Ang luwag oh. Kita doon yan. Oh, tapos may rooftop. Ay, kasarap. Sabi ko minom. Stainless pa yung apak ano? Ay, kataas. Kakataka to. Tagal na pinfloringan ito. Inaakit muna namin ng Luwag, mano-mano oh. yung ano. Ito, abangan ko ito sana mga postiyan. Ano lang, Tobra di 4. Titinok. Paano? Kitang-kita lahat. Dito daw magtitinor. Tayo tinok. Bilad ng palay na eh. Ayun, welcome sa 5 hectares. Sabi ni parin pa 5 hectares. 5.6 kasama to. Pero hindi kasama sa arkiline natin yan. Oo. Yan o. Ganyan po kaluwang yung 5 hectares. Ay, malaking bahay to. Hindi ako nagkakamali sa estimate ko nasa. Pare, may 100 square meter to. Itong ano, Bahay. itong bahay. Oo, mayroon yan. Oo. Nakalimutan ko na sukat ito eh. Ang luwag eh. Kasi yung bahay namin 90 square meter lang yung floor area. Ito mas malaki to. 1 yan. Ginubo. Posible eh. Up and down eh. Gagastos pa nga raw siya sa 100,000. Para sa Sa pintura lang. ano, waterproofing. Sa pintura lang. Pintura lang. Dito yan, sa ibabaw. Ito, tatapingan pa ito ng waterproofing kasi hindi pa ito waterproof. Taas oh. Sarap sa hapon. Oo, sa hapon. Dito kami magtitinor ng ampalaya. Layo. Iaakyat po pa. Mayroon pinto dito, tinanggal nila. Mayroon pa pinto. Eh baka nadali ng magbabakal. Tinanggal nga ba? Okay, tara. Pintuan, mabigat-bigat. Kita-kits, update ko kayo guys pagka bukas makalawa nakuha na namin to. Papasyalan na namin ni Parin Pali. Okay, kita-kits, maraming salamat. Sajad!